Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, may pagkakataon talaga na tayo ay nagigipit o kinukulang kaya tayo nangungutang. Subalit sino ang mag-aakala nang dahil sa utang, buhay ang magiging kapalit? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang online seller na mag-asawang pinatay dahil umano sa utang. Para sa una nating kwento, kamakailan lamang isang balita nga ang gumulat sa buong Pilipinas. Isang mag-asawang online seller sa Pampanga ang pinatay habang ito ay nasa loob ng kanilang kotse. Ang lalaki nga ay kinilalang si Arvin Lulu at ang kanyang asawa naman ay si Lerma Lulu o mas kilala bilang Mami Lerms dahil sikat ito at prominenteng online seller sa Pampanga. Nakatira sila sa Angeles City, Pampanga at distributor ng iba't ibang mga produkto online ng mga beauty products. Siya ay isa sa mga exclusive distributor ng top brands katulad ng Brilliant Skin at marami pang iba. Kaya nga nagpaabot din ng pakikiramay sina Madam Kilay, Rosmar, Leo Ortiz at marami pang iba. Bukod doon, may sarili na ding produkto si Lerma na tinatawag nilang Pookie Wash Philippines. November 20, 2023, halos isang taon bago ang krimen, nagpost si Lerma sa kanyang Facebook account. Ang nakakatindig balihibo na post na ito ay tila pahiwatig na nga ba na may mangyayari sa kanilang mag-asawa? Ayon nga sa post, yung utang mo ba sa akin ay babayaran mo pa o kukunin ka na lang ni Lord? Mamili ka sa dalawa. Pili! October 4, 2024 nang umalis ang mag-asawa kasama ang kanilang anak at isa pang kamag-anak sakay ng kanilang pickup truck. Ayon sa kapatid ni Lerma na si Leslie, nag-withdraw muna ang mag-asawa ng pera bago nila sinundo ang kanilang anak at ang pinsan nito. Pagkatapos ay tinext daw si Leslie ng kanyang ate na may meeting muna silang pupuntahan sa SM Pampanga bago pumunta kina Leslie sa Mexico, Pampanga. Bandang 3:30 ng hapon nang nag-text si Lerma kay Leslie at sinabing tapos na raw ang kanilang meeting. At sa kuha nga ng CCTV, makikita ang itim na pickup truck na kotse na mag-asawang Lerma at Arvin na paliko sa isang kalye. Pinaniniwalaan nga na papunta na ang mag-asawa sa kapatid ni Lerma. Sa di kalayuan, kasunod ng itim na kotse ay ang dalawang lalaking nakasakay sa isang motor. Sinundan na pala ng riding in tandem ang kotse na mag-asawa. Nauna lang ng bahagya ang pickup truck sa motor dahil may kasunod na ito na truck. Hanggang sa nakabante na ang motor at huminto sa gilid ng daan. Samantala, naipit naman sa traffic ang kotse na mag-asawang online seller at nakahinto sa isang gilid ng kalsada. Makikita din sa CCTV na ipinark ng riding in tandem ang kanilang motor sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, bumaba ang dalawa sa motor at naglakad ang dalawang lalaki. At nang nakakuha na ng tiyempo, nilapitan ng dalawang lalaki ang kotse na mag-asawa. At dito na nga malapitang pinagbabaril ng mga lalaking ang mag-asawang Lerma at Arvin. Makikita din na nakaandar pa ang itim na kotse hanggang sa sumalpok na ito sa isang bahay. Ang mga gunman ay agad na tumakbo at sumakay sa kanilang motor at tumakas. Agad namang dumating ang mga pulis sa crime scene. Nagawa namang maisugod ang mag-asawa sa ospital ngunit sa kasamaang palad, sila ay idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, 6 na tama ng bala ang tinamo ni Arvin at si Lerma naman ay nagtamo ng 3 tama ng mga bala. Mabuti na lamang daw ay hindi nagtamo ng pinsala ang anak ng mag-asawa at ang pinsan ng bata. Mabilis na kumalat online kung ano ang sinapit ng mag-asawang Lerma at Arvin. Umulan ng pakikiramay ang Facebook account nga na mag-asawa. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Lerma at Arvin sa kanilang sinapit. 2 araw bago ang krimen, may pinost nga si Lerma sa kanyang Facebook account. Ayon sa post na mula kay Chinkitan, marunong magbayad ng utang, mataas ang chance na maging successful. Hindi marunong magbayad ng utang, hindi magiging successful. Napakahaba nga ng post na ito ni Lerma na tila patama sa taong may umutang sa kanya. At bago nga matapos ang post, sinabi pa ni Lerma sa post na,
So, I highly suggest kung may utang ka, unti-unti mo nang bayaran. Baka yan ang dahilan bakit hindi mo maabot ang true success na inaasam mo. Tingin nga ng ilan, nagalit ang taong pinatatamaan ni Lerna sa kanyang post kaya ito pinapatay. Tiningnan nga din ang anggulo na nainggit ang mastermind ng krimen dahil sa mga pinopost ni Lerma. Makikita na lagi niyang pinopost ang gala ng kanilang pamilya. Pinopost din ni Lerma ang kanyang mga achievements sa kanyang pag-online selling. Hindi naman nagsayang ng oras ang mga pulis at nagsimula na agad ang investigasyon. Kinuna ng statement ang miyembro ng pamilya ni Lerma at Arvin. Ayon nga sa nanay ni Arvin na si Alicia, hindi nila akalain na mangyayari iyon sa mag-asawa. Mabait at wala naman daw kaaway kasi sina Lerma at Arvin. Sa interview naman ng kapatid ni Arvin na si Eliza, matinding trauma umano ang inabot ng anak na mag-asawa at ng pinsan nito. Ang tanong nga ni Eliza, kung ano man ang rason, bakit kailangan daw buhay pa ang maging kapalit at kailangang maulila ng anak na mag-asawa. Sigurado ang mga pulis na ang target talaga sa pagpatay ay ang mag-asawang Arvin at Lerma dahil sa dami ng tama ng bala na kanilang natamo. Naniniwala ang mga pulis na planado talaga ang pagpatay sa mag-asawa dahil sinundan na ng mga gunman ang mag-asawa mula Angeles, Pampanga hanggang sa makarating na nga ito papuntang Mexico, Pampanga. October 7 nang inanunsyo ng mga pulis na sila ay may hawak ng witnesses at tukoy na ang pangalan ng backrider. Nang araw din na ito, nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga na magbibigay sila ng 100,000 na reward sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga gunman. October 9 nang lumabas sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang mga kapatid ng mga biktima. Sinabi ng mga pulis na posibleng may kasabwat daw ang dalawang mga sospek dahil may kausap ang mga ito sa cellphone. Hindi nga motibo ang pagnanakaw dahil hindi naman kinuha ng mga sospek ang winidrong pera ng mag-asawa. Napag-alaman din ng mga pulis na may isang tao daw na malaki ang pagkakautang sa mag-asawa. At ito nga ang tiningnang anggulo ng krimen. Ayon sa kapatid ni Lerma na si Leslie, masaya ang kanilang pamilya bago ang insidente. Wala naman daw nababanggit ang kanyang ate sa kanya kung may banta ba sa kanilang mga buhay. At nang araw din nga na iyon, inihatid na sa huling hantungan ang mga labi ni na Arvin at Lerma. Hanggang sa nito lang October 15, 2024, lumabas ang balita na nadakip na ang mga gunman at ang mastermind sa pagpatay kina Lerma at Arvin. Ayon sa mga pulis, 7 ang suspect na hawak nila pero patuloy pa din ang investigasyon sa posibleng kasabwat pa ng mga ito. Ang naunang nahuli ay ang gunman na si Arnold Thailand na siyang bumaril kay Arvin. Sunod na nadakip ang nakasakay sa likod ng motor na si Arnel Buan Jr. na siyang bumaril naman kay Lerma. Nadakip ang nagsilbing spotter na si Robert Sumbento. Sumunod namang nahuli ay ang middleman na si Rolando Cruz. Maging ang co-middleman na si Jomy Sorbito. Nahuli rin ang isa pang kasabwat na si Sancho Pagtulanan, na siyang may-ari ng X-Max na ginamit ni na Arnold at Arnel sa pagkuha ng pera bilang bayad sa kanilang gagawing pagpatay. At nahuli na rin ang mastermind na siyang nag-utos sa pagpatay kay Lerma at Arvin. At ito ay kinilalang si Anthony Limon Cawagas. Ang asawa naman ni Anthony ay pinangalanan din na si Joanna Marie Ramos Perez na isa ding online seller. Base sa exploitation sa cellphone ng mga biktima, nalaman na may 13 milyon na utang na mga produkto si Anthony sa mga biktima. Ang utang na ito ay kamakailan lamang. Ayaw na umanong bayaran ni Anthony ang pagkakautang sa mag-asawang Lerma at Arvin. Bukod sa utang, ang isa pang nakikitang motibo ay dahil kapag namatay nga ang mag-asawang Lerma at Arvin, ang susunod na pwesto o sa posisyon bilang top distributor sa kanilang lugar ay si Anthony. Ayon sa mga pulis, sinabi ni Anthony na utang at negosyo ang motibo nga sa pagpatay. Sinabi ng suspect na naghanap siya ng middleman na hahanap sa papatay sa mag-asawa. Tila napiko na raw kasi si Anthony na lagi siyang sinisingil na mag-asawa tungkol sa kanyang pagkakautang. Bukod doon, lagi daw ipinopost ni Lerma ang tungkol sa kanyang utang. Kaya pakiramdam ni Anthony na papahiya na siya at nasisira na ang kanyang reputasyon.
lalo na sila ay online seller din at may-ari ng skincare brand. Ang middleman naman, sina Rolando at Jomi, ay naghanap ng mga gun for hire na papatay sa mag-asawa. Ang una nga daw utos sa mga gunman ay pasukin ang bahay ni Lerma at Arvin. Ito ay para kunin ang tumalbog na tseke na ibinigay ni Anthony sa mag-asawa bilang bayad sa kanyang mga utang. Pati raw ang cellphone ng biktima ay dapat makuha nga ng mga gunman. Pero ayon sa mga gunman, hindi nila kayang pasukin ang bahay ng mag-asawa. Kaya nga nagpasya na lamang ang mga ito na sundan na lamang ang mag-asawa sa SM Pampanga. Ayon pa sa mga pulis, ang utos nga sa mga gunman ay kahit sino ang nasa kotse ay patayin ng mga gunman basta makuha lang ang tseke at cellphone ng mag-asawa. Teorya ng mga pulis, mas swerteng hindi nakita ng mga sospek ang dalawang bata sa likod ng kotse kaya hindi sila nadamay. August pa lamang nagsimula nang maganap si Anthony ng gun for hire. Ang tseke na inisyo ni Anthony ay ibinigay niya sa mga biktima nito lamang October 2 kaya minamadali sana ni Anthony na makuha ang tseke at cellphone sa mga biktima. Ayon kay Anthony, 900,000 ang binayad niya sa mga binilban at iba pang mga sospek. Nagbigay naman ang middleman na si Rolando at Jomi ng paunang bayad na 100,000 para panggastos ng mga gunman at spotter sa surveillance sa mga biktima. Sunod naman binigay ang natirang 600,000 kina Arnold at Arnel nang natapos na ang krimen. Sa kabuuan, 700,000 ang nakuha ng mga grupo ng gunman at 200,000 ang napunta naman sa mga middleman. Ayon sa mga pulis, nagkaroon ng breakthrough ang kaso dahil sa mga testigo na nagbigay ng salaysay bago ang pagbaril, aktwal na pagbaril at pagtakas ng mga sospek. Kasama sa mga nakuhang detalye ng mga pulis ay ang itsura ng mga sospek at ang motor kung saan ito sumakay. Nasundan at natunto ng mga pulis si Arnold at ang bahay nito. October 3 na dinakip si Arnold sa bahay kung saan niya kasama ang ilan pang mga lalaki na gun for hire din na hindi naman kasabwat. Inamin naman ni Arnold ang krimen at itinuro ang iba pa niyang mga kasabwat. Hanggang sa nadakip na nga ang 7 mga sospek na kasabwat sa krimen. Napag-alaman na ang grupo ni Arnel at Arnold at ang iba pang mga sospek ay isa sa pinakamalaki at notorious na gun for hire sa Region 3. At nang tanungin nga ang mga sospek, sinabi nila na mahigit 12 na gun for hire activities na ang kanilang nagawa. Na-recover sa mga sospek ang pera na 200,000 na natirang pera na ibinayad sa kanya ng middleman. Maging ang mga jacket, helmet, baril at iba pang mga gamit na ginamit ng mga sospek ay kinuha ng mga pulis. Ayon naman sa middleman na si Rolando, kapag nakakausap niya si Anthony, kasama nito ang kanyang misis na si Joanna. Subalit ang humaharap lamang sa kanya ay si Anthony. Nang nadakip nga si Anthony, sinabi niya na huwag idamay ang kanyang asawa. Sa ngayon ay patuloy pa ding iniimbestigahan ang mag-asawang Anthony at Joanna at ang posible nilang kasabwat sa pagpatay kina Lerma at Arvin. At tanging si Anthony pa lamang ang itinuturing na mastermind ng mga pulis sa pagpatay sa mag-asawang biktima. Inaresto at kinasuhan ng 2 counts of murder, illegal possession of firearms ang 7 mga sospek. Sila ay ikinulong habang gumugulong pa ang kaso. Pero itinuturing na nga itong case closed. Sa isang larawan din, makikita nga na magkasama sina Lerma at ang asawa ng mastermind na si Anthony. May larawan din ang asawa ng sospek sa lamay ng mag-asawang Lerma at Arvin. Bago nga ang balita ng pagkamatay ni Lerma at Arvin, ikinagulat din ng marami ang pagkamatay ng isang pulis at ang asawa nitong online seller. Bago ang krimen, makikita sa Facebook ang mag-asawa na masayang nagkakantahan sa isang overnight swimming party. At walang ka-idea ang lahat na yun na pala ang huling sandali ng mag-asawa. Ang mag-asawa ay kinilalang si Aminoden Mangonday at Mary Grace Mangonday. Ang pulis ay kinilalang si Police Captain Aminoden Mangonday, 40 years old. Si Aminoden ay ang Chief Community Affairs Section ng Muntinlupa City Police Station. September 14 nang tinanggap ni Aminoden ang isang award. At hindi lang yon ang unang award na natanggap niya dahil marami pa siyang mga recognition awards. Makikita sa Facebook account ni Aminoden ang kanyang pagiging mabuti at masipag na pulis.
madalas siyang makitang tumutulong sa mga kabataan. Ang kanyang asawa naman ay kinilalang si Mary Grace Mangonday, isang masipag na online seller. Nagtitinda si Grace ng iba't ibang cosmetics at gamit. Siya ay kilala sa TikTok at ang kanyang account ay Lovely Beauty 202. September 16, 2024, nang umuwi nga si Amoneden at Grace at ang kanilang anak sa bahay nila sa Alabang, Muntinlupa mula nga sa isang overnight party. Ito na nga rin ang huling video na kuha ng mag-asawa habang nagkakasiyahan. Birthday kasi ng anak ng mag-asawa at iyon ay kanilang isinelebrate. Pagkatapos nga nun ay umuwi na ang mag-asawa at ang kanilang anak sa kanilang bahay. At bandang 1:00 ng madaling araw, isang lalaki ang pumasok at umakyat sa bahay ng pamilya Mangonday. Hindi nakalak ang pinto ng apartment ng bahay kaya agad nakapasok ang sospek. Habang nagpapahinga si Amoneden sa sala, bigla na lamang siyang binaril ng hindi pa nakikilalang lalaki. At pagkatapos ay nagising si Grace at lumabas sa kwarto. Nakita siya ng lalaki at agad ding binaril. Matapos nun, pumasok din ang mag-asawa sa kwarto ng anak na mga ito at binaril din ang anak na mag-asawa. Matapos ang krimen, agad na lumabas ng bahay ang sospek at tumakas. Ang nakarinig naman ng mga putok ng baril ay agad na tumawag ng mga pulis. Mabilis naman rumospondi ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa. Patay na sina Amonedem at Grace nang datnan nila ang mga ito. Samantala, ang anak na mag-asawa ay agad na itinakbo sa ospital. Maswerteng nakaligtas naman mula sa tama ng mga baril ang bata. Ayon sa mga pulis, tila pamilyar ang sospek sa lugar at sa mismong bahay ni Amonedem. Naniniwala din ang mga pulis na kilala na mag-asawa ang pumatay sa kanila. Dagdag pa ng mga pulis, alitan sa pera at negosyo ang maaaring naging dahilan ng krimen. Napag-alaman kasi sa investigasyon na nakaalitan ni Grace ang 3 niyang dating empleyado sa online selling. Idinimanda ni Grace ang 3 ito ng qualified theft. Nagawa kasi ng 3 sospek na i-transfer sa kanilang account ang pera ng negosyo ni Grace. Ang lalaking gunman ay may taas na 5'9", nakasuot ng itim na jacket at pantalon, at armado ng baril. Hindi naman makapaniwala ang mga pamilya at kakilala na mag-asawa. Dahil bago daw ang krimen, nakunan pa nga sa isang video ang mag-asawa na masayang kumakanta. Wala naman daw idea ang mga kapamilya na mag-asawa kung sino ang posibleng gumawa nito. Napakabait daw kasi na mag-asawa at walang kaaway. Inilibing din agad ang mag-asawa alinsunod sa kaugalian ng kanilang relihiyon. Hustisya pa din ang sigaw ng pamilya ni Amonedem at Grace sa pumatay sa kanila. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso ng mag-asawa at wala pang lumalabas na balita kung nadakip na ba ang mga sospek, pero sinabi ng mga pulis na mayroon na silang person of interest. Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya talaga ang motibo ng mga mastermind at pinapatay nila ang mag-asawang online seller? Dahil ba talaga sa utang o ang inggit sa tagumpay ng mga online seller na ito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!